Alagang Amoso, Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Ang programang para sa mga Filipino seafarers at kanilang pamilya. Maghahatid ng impormasyon, magbibigay ng inspirasyon, at tatalakay sa kanilang mga sitwasyon, kalagayan at iba pang mga pangangailangan. Alagang Amoso. Kasama si Camille Simbulan dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko. Pagbati, magandang araw and welcome to Alagang Amoso, ang serbisyo publiko sa radyong hatid ng Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines o AMOSUP at ng Radyo Pilipinas World Service. Sa programang ito ay pinag-uusapan natin ang iba't ibang programs and welfare services ng AMOSUP para sa ating mga miyembro at dependents ng Union. Tinatalakay din po natin ang mga napapanahong issue tungkol sa mga karapatan at kapakanan ng mga magigiting nating Filipino seafarers or sea-based overseas Filipino workers. Ang Alagang Amoso ay napapakinggan din po sa flagship station na Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 kHz tuwing linggo alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Special shoutout po sa mga miyembro ng AMOSUP at syempre sa lahat ng mga Pilipinong mandaragat sa iba't ibang panig ng mundo na nakikinig po sa atin. Alagang Amoso dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko. Okay, last week po, pinag-usapan natin ang isang nagbabagang issue, ang Sailing Safely Online, cybersecurity tips para sa mga Pilipinong mandaragat. At nakasama po natin sa ating programa si Mr. Nixon Forteza, ang AMOSUP Network Administrator, at si Ms. Frances Israel ng AMOSUP Seamen's Hospital, ang kanila pong Compliance Officer for Privacy. At binigyan po nila tayo ng mahalagang tips kung paano mapapanatiling ligtas ang ating mga data, ang ating mga impormasyon online, lalo na po sa mga Pilipinong mandaragat natin on board sa iba't ibang panig ng mundo. Welcome po muli sa isa na namang makabuluhang episode ng Alagang Amoso. Ngayong araw ating tatalakayin ang isang napakahalagang hakbang bago sumampa sa barko ang ating mga Pilipinong mandaragat. Ang Pre-Departure Orientation Seminar o PDOS. Ang tema po natin sa araw na ito ay PDOS, Gabay ng Pilipinong Mandaragat sa Ligtas na Paglalayag. Pag-uusapan natin kung bakit ba ito mahalaga? Ano nga ba ang mga paksa na tinatalakay dito at paano ito nakakatulong upang maging handa at ligtas ang ating mga Pilipinong mandaragat sa kanilang paglalayag? Kaya nga ating makakasama ngayon ang assessor at instructor sa Maritime Labor Convention o MLC at OWA PDOS sa ating AMOSUP Seamen's Training Center. Let us all welcome on Alagang Amosup, Captain Rodolfo F. Raz, MSc. Welcome po to Alagang Amosup, sir. Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang umaga, tanghali, hapon, at gabi. Kung nasaan man kayo, safe boys na lang po muna. Okay, ayan. Si Captain Raz, matagal na po nating kasama yan sa AMOSUP at sa MAAP, sa Maritime Academy of Asia and the Pacific. At ang dami niya na pong karanasan sa pagsasanay ng ating mga seafarers dito sa Pre-Departure Orientation Seminar. So, Cap, unang tanong, para po sa mga bagong seafarers natin or dun sa mga nagbabalak pa lang na mag-explore ng karera o ng propesyon sa maritime industry bilang isang seafarer. Ano po ba itong PDOS, yung tinatawag nating Pre-Departure Orientation Seminar? At bakit po mahalaga na dumaan dito ang mga Pilipinong mandaragat bago sila sumampa mismo sa barko, sir? Napakagandang tanong niyan, ma'am. Ang PDOS po ay Pre-Departure Orientation Seminar. Kaya nga bago ka umalis. So ito yung mga requirements ng from the DMW, POEA at OWA. OWA ang may hawak nito ngayon. Sa dami nating babalangkasan ngayong araw na ito, siguro pwede rin kayo magtanong pa rin sa AMOSUP dahil doon ako nagtuturo ng PDOS. So whole day affair namin yan. So sir, ilang years na po kayo nagtuturo ng PDOS, sir? Sa PDOS, nagturo po ako magmula noong after pandemic. Kasi pinahinto muna lahat yan, kaya wala tayong face-to-face noon. So ngayon po, pinatuloy po ng management ng
Amusop, ni Dr. Oka at saka ni Vice Admiral Santos. Kasi nga po, mahalaga din talaga na, mas maraming seafarers ang ma-cater natin, mas maganda. Opo, no. Mamaya siguro tatalakayin din natin kung ilang seafarers yung natitrain nyo kada linggo, no, Kap? Opo. So, unahin po natin, Sir Kap, no, ano po ba yung mga pangunahing paksa o impormasyon po na tinatalakay ninyo sa PIDOS? Sa PIDOS po, meron kaming sinusunod na guidelines ng OWA. Sa umaga po yun hanggang tanghali. Dahil sa hapon naman po, tinatalakay po naman namin yung mandatory requirements ng AMUSOP. Kasi iba yung guidelines ng AMUSOP at guidelines ng OWA. Yung sa OWA, government requirements yan na hindi ka makakaalis kung wala kanyang PIDOS certificate o sabi nga natin, no PIDOS, no sailing. Mahalaga. Requirement mandatory. Mandatory po yan. So ever since po ako nagseaman, magmula nung early 70s, na-experience ko na po yung PIDOS. Noon kasi every year, kada alis mo. Mabuti ngayon, medyo pumayag na ang OWA na every 5 years na lang yung validity ng PIDOS certificate. So, kailangan po nilang mag-renew. Renewal po, every 5 years na lang. Pero kung na-promote ka naman, siguro, minsan ginagawa tayo sa AMUSOP, pinapalitan lang namin certificate. Konting briefing na lang, ina-update lang namin sila doon sa current situation na nangyayari ngayon. Kasi almost every week, mayroong pagbabago tayo eh. So, kailangan updated din tayo, lalo tayo sa AMUSOP. Masyado tayong masipag mag-research. Lahat na i-involve natin sa buong AMUSOP. Hindi lang AMUSOP, pati yung academy. Kinatanong pa rin namin sila ano mga requirements, ano kailangan. Pati rin itong mga kapwa seaman din ng mga marino and marina, yung mga babae na seafarers natin. Tinuturuan din natin sila dyan. So sir, mas i-discuss naman natin in detail yung nilalaman po nung module po, yung PIDOS module. So, sa usapin po ng employment contract, sir, ano po ba yung mga dapat tandaan at unawain ng bawat seafarer bago sila pumirma at sumakay ng barko? Napakagandang tanong ulit yan, ma'am. Karami ko na pong nagpido sa atin, magmula sa mataas na karanggo hanggang sa pinakababa. Pag itinanong ko, bago kayo umalis, pumipirma ba kayo ng kontrata? Opo sir, opo kap. Tanong ko kasangla, buksan nyo muna yung cellphone ninyo. Tatanungin kayo, isang tanong lang. Ilang sections ang POA standard contract? Wala pong makasagot. Ngayon, sige, open your cellphone ka. Sige, hindi ako magtutuloy ng lecture hanggang hindi nyo binubuksan. Ngayon, yun. Sir, ganito, may 18, 20, plus. May sumasagot naman, Sir, 33 po. Ay, salamat ka ako. Sa dami-dami ninyo, magmula nung nagturo ako dito ng PIDOS, wala kagad nakakasagot yan. Ibig sabihin niyan, sakay kayo ng sakay, hindi nyo alam kung ano nilalaman yung kontrata. Ang kontrata, napakahalaga yan. Parang yan ang Bible natin. Kung anong gusto mo itanong sa gobyerno, kung anong gusto mo itanong sa principal mo, itanong mo sa agency mo. Kasi principal, may ari rin yan. Ang agency mo naman, parang yan lang nagdudugtong. In between sila eh. Ikaw, agency, at saka yung principal, yung may-ari ng barko. So, pag tinanong ko sila, ilan section, ngayon, tatalakayin natin yan, isa-isa. Doon na ngayon sila natatawa. Ay, ganun pala yun, sir. Ganun pala. So talagang ini-encourage nyo pong basahin. Yes, ma'am. Basahin talaga. By heart. Sabi ko, alalang, why ka ako? Sa barko walang nanay, walang tatay, walang kuya, walang ate, walang misis. Sino tatanungin nyo? Sino lalapitan nyo? Kung meron kayo nga sa cellphone niya, kaya i-save nyo yan, please. I-save nyo yan. Tandaan nyo. Dito nyo lang, ngayon nyo lang malalaman kung hindi pa kayo nagpidos sa AMUSOP. Hindi nyo malalaman. Bakit? Hindi tinuturo ng kumpanya yan. Ako, ang tagal kong nagbarko, sa office, ilang opisina na hawakan ko. Nag-manning agency no, nag-crewing na rin ako, hindi namin tinuturo talaga yan. Yung kontrata na yan. So, bilang dito po sa AMUSOP, talagang isa yan sa talagang reminder, strong reminder sa mga seafarers na basahin, alamin by heart yung nilalaman ng kontrata at mag-save ng copy na Opo. accessible to you anytime na kailanganin Yun mo. nga pinagbibilin ko sa kanila, huwag kayong aalis na wala kayong kontrata kasi yan yung
kung sa atin ay win-win solution. May reklamo ka, may reklamo ang agency mo, may reklamo ang may-ari. Anong pagbabasihan? Pumunta ka ng POA, DMW, ay unang tatanong siya, nasa ng kontrata po? Nasa ng kontrata? Wala ka may pakita. O, paano ngayon yan? Di ba, sakit ng ulo mo yan. Paano yung reklamo mo? Di ba baliwala? So, bale yun po yung pinaka-protection talaga nila. Ako man, depensa ho yan natin. Dokumento na yun. So, mahalagang may accessible sa kanila anytime Opo, ma'am. Kailangan ng lahat yan, kahit na yung hindi ka na sumakay. Kasi yung hirap sa inyo, sabi ko, binigyan kayo ng kontrata, saan nyo lang nilalagay? Sa ilalim ng bag nyo. Hindi nyo binibigyan ng mother and father nyo or si misis. Kaya kawawa rin yung pamilya nyo. Kung may mangyari sa inyo, anong panglalaban? Ano ipapakita? Pupunta kayo dito sa Amusop, pupunta kayo sa legal department namin. Ganon din, hanapin din yung kontrata nyo. Ano ipapakita ni nanay, ni tatay, mag-aksidente, magkasakit kayo, wala rin kayo mapapakita. Nandiyan naman kako nakalahat dyan. Protektado tayo ng gobyerno. And buti po ngayon marami ng method para makapag-recopy Opo. ng kontrata. Picturean mo lang, hindi ba? I-scan, ipa-photocopy. yes. Pero pinaka-madali yung picturean using the phone. I-send mo sa nanay, sa asawa. Save nila. Save sa sarili mo. Okay. Sir, isa rin po sa mga paksa sa PDOS ang kalusugan at kaligtasan. Ano po yung mga paalala nyo para mapanatili ng ating mga marino ang kanilang fit to work status at makaiwas sa aksidente o sakit sa barko? Yan, mahalaga yan, sir. Occupational safety and health. Yes, requirements din yan ng OWA sa atin. Ang topic ko dyan is health and safety. Health yung kalusugan mo. Yung safety yung talagang kailangan. Yan ang number one lagi. Kaya nasa barko nakasulat lagi yan. Safety first. Safety first. Healthy. Kailangan yung health mo kasi kahit macho ka nga katawan mo, mamaya konting alon lang, hilo ka na. Paano ka makakapagtrabaho? Kasi napuyat ka sa kaka-cellphone, kaka-text mo na yan. Yan ang iniiwasan natin eh. Nung araw kasi wala pa yung mga ganyan, kaya walang problema kami sa crew. Ngayon matutulog na lang siya, cellphone muna. Yung safety naman, sa pagmamadali ng trabaho, gusto lagi shortcut. Yan kung nagbabiolate ulit kayo ng safety management system. Yan yung mandatory requirements yan. Pagsampan nyo ng barko, basahin nyo yung safety kasi yung pinaka-checklist kung anong dapat gawin. Kung sinabing 10 steps, gawin mo 10. Huwag mong gawing 1, 5, 7. Sinushortcut nyo. Pag na-disgrasya kayo, tatanungin kayo ng kumpanya, did you comply? Did you follow the safety management system? Ano yung sasagot nyo? Hindi ka maka-yes, hindi ka makano kasi hindi mo naintindihan, hindi mo pinirmahan yung checklist eh. Yan yung pinaka-importante ngayon kasi ang insurance, hindi basta-basta magbabayad yan. Maghahanap ng paraan niya bago ka bayaran. Sigurista ang insurance eh. So talagang dapat maging mindful sa bawat kilos. Kasi meron pa nga kaming every week na boat drill, fire drill, meeting, safety meeting. Bago ka mag-umpisa sa trabaho, meron pa kami tinatawag na toolbox. Yung department mo, kung anong gagawin mo for today. Hanggang mamayang tanghali, hanggang hapon. Pagdating ng hapon, naitabi nyo ba yung gamit na ganyan? Kanina, lahat yung pananlinis nyo niya kung anong gamit dyan, pamintura, naitabi ba maigi? O baka tinambak lang ninyo doon sa bodega, tapos pag umalon, kalat. Kinabukasan, lilinisin. Di aksya tayo ng oras. Ang laki nang nawawala. Kaya lagi trabaho ng opisyal rin yan. Bantayan kayo. Tapos nagagalit kayo pag nasisita kayo. So, mahalaga po yung presence of mind talaga. Kasi presence of mind and common sense din. Minsan, hindi naman kailangan top-notcher ka sa mga eskwela mo o ano kayo. Basta think it over. Tsaka awareness. Makakabuti ba ito sa kasamahan ko? Para sa rin sa akin ba sarili, kung mangyari sa akin, sabi nga natin, di ba yung follow the golden rules. Tsaka sir, kasi syempre pag nasa barko ka, you're not just thinking or acting for yourself eh. Kasi you're part of a team. Yeah, okay, you're part of a crew. So yung safety and health po, hindi lang para sa iyo yun eh, para sa safety, sa protection ng buong buong organization, barko. ma'am. Kasi may department kayo, merong deck, may engine, ang dami ninyo, may catering. Kaya kung hindi kayo marunong makisama, hindi ka cooperative, sa mangyayari. Sabi ko nga, tandaan ninyo, wala kayong ibang kasama dyan. Walang parents ka dyan. Kaya kung hindi ka marunong makisama, ikaw magiging kawawa. Magkasakit ka, sino tutulong sa'yo? Tatartid ko yung nanay mo, tatay mo, tatawag, hindi. Sino lalapitan mo, din yung mga kaibigan mo rin. Ngayon, kung hindi ka marunong makisama,
kawawa ka rin. Ikaw rin magsisisi bandang uli. Ngayon, sa promotion, paano ko may re-recommend kung ikaw mismo hindi ka rin makasama, So, masyado parang- ka mautak. So yung the way that you teach these to them, sir, may kasama ring mga value. Yes, of course. Oo, Mahalagang importante value na yun dapat yung- sa puso nila. Mm-mm. Kasi akala nila, kasi pag binanggit ka sa kanilang ganyan, akala negative yung ako, pag-aralan mo na ninyo may the number one problem natin is the attitude. Yan ang pinakamasama. Ano ka kung attitude? Either will be on the positive side or nasa negative side ka. Okay, can you give me some positive side ng attitude? Ayan, ilan lang nagtataas ng kamay? 2, 3, 4 out of 25 or 30. O ibig sabihin kalahati sa inyo, negative ang mentality. Yan yan. Kasi bakit mo sabihin sa tao, oy pre, mate, masyado kang ganun. Sabi, hindi maganda pakinggan niya. Sabi ko, ganito sa inyo, pre, ang ganda ng attitude mo, kaya ka na-promote. Di, mas So, masaya. Yung health, sir, it also kasama rin. involves yung wellness, yung well-being, mental health. Yun yung problema And it ngayon. also involves how you deal with your Of course, colleagues. kasi, let's say, health. Talaga napaka-importante ng health kasi unang-una kahit may dala kang gamot, hindi mo na sinusunod. Hindi mo ikaw naman, sige, akala mo lifestyle mo sa barko, ibahin mo. Tsaka Wala ka sa sir, lupa. kasi yung kontrata mo, buwan ka nandyan eh. So talagang dapat optimal yung health Kasi mo. remember again, your family. Opo. Yun lagi natin sa utak mo. Bakit ka na sa barko? Bakit ka kumigay? Ba't kailangan mong kumita ng magandang pera? For Para your sa family pamilya, and your opo. retirement. Kasi Tsaka pare-pareho naman silang, I'm sure, ganyan yung motivation ng mga seafarers para sa mga pamilya nila. So, they really have to keep safe and healthy para Yun ang makompleto mo yung importante. kontrata and makauwi ng malusog at ligtas sa mga pamilya then, nila. pagbalik mo, Okay. Ganda ang Okay. position mo, maganda ang promotion mo kasi nasa iyo lahat ng sa environment sa barko, kayang-kaya mong makisama. Hindi walang regionalism dito sa barko. Wala tayong taga-saan ka man, whatever it is. We work here as one. Teamwork tayo lagi. Teamwork talaga. Yun ang importante po. Sir, isa rin po sa mga tinuturo nyo, sir, no, sa PIDOS, yung financial management. Wow. Isang topic yan na talagang very engaged usually yung mga seafarers pag yan pinag-uusapan. Siyempre, kabuhayan tong pagbabarko and kabuhayan na ipinangbubuhay nila, pinangtutustos nila sa pamilya nila sa Pilipinas. Sir, ano po yung mga usual na tips na binibigay nyo sa mga seafarers sa tamang paghawak ng kanilang kinikita para sa kinabukasan ng kanilang pamilya? Maganda ulit na katanungan yan. Ma'am, magpasalamat tayo doon sa mga bankers kasi humingi sila ng time sa slot. Ang dami ng bangkong, mga representative din ng bangko, gusto magsalita na Kako, may limit po tayo sa oras. Hindi po, ilan daan kayong bangko rito, hindi ko kayo mapagkakasya. Humingi kayo ng sulat po sa itaas, magpaalam po kayo sa MUSOP, paalam ka kay Dr. Oka, kay Admiral Santos, para ma-schedule namin ang slot nyo. Hindi ako po nag-approve yan, hindi ko nagagaling sa itaas. Kaya bibigyan namin kayo ng 30 to 45 minutes slot to talk about financial management, how to save money. Hindi savings lang, pati investment. Kasi yun ang kailangan nyo eh. So don't wait for your age of 60 to retire. No, hindi ko inintay mag-age ako ng 60 or 55 para mag-retire. Why? Kasi early years pa ako, nagsisave na ako. Nag-iipon ako sa sarili ko. Sa bahay, nag-iipon din. Mga kapatid ko, lahat, pinagandaan ko lahat yan. Kaya sabi ko, at the age of 50 or plus, hindi na ako pagbabarko, which nagawa ko. Kung kaya ko, kaya nyo rin. Yun lang May naman ganong dapat encouragement encouraging po. kasi kayo rin. Now, may kinukwenta pa ako sa nila. Kako, you will believe na ang mga senior ko hanggang ngayon nagbabarko pa. Bakit? Paano sasabihin sa akin, hindi ako nag-ipon ng pera, hindi ko napaaral ang mga anak ko, hindi ako nakapagpagawa ng bahay. Gusto niyo bang mangyari sa inyo yan? Hindi po sir. Sige, ngayon pa lang. So from now on sa PIDOS, come to think, 5 years from now, anong stage mo? Sige, sulat niyo sa papel, 5 years. 10 years from now, ano ka? Parang goal setting, sir. Goal settings, ma'am. Yes, yun ang Goal kailangan nyo eh. setting. I-set mo yung mind mo na 5 years from now, gusto kong 10 years, gusto kong 15 years, ayoko na magbarko. Bakit? May pera na ako eh.
I can start a business. How small it is, di bali. Basta at your own. Huwag kang umasa. Ang pagbawar ko, hindi yan lifetime. Because this is not a profession. This is only a career. Kasi karamihan sa inyo let me tell you frankly, karamihan sa inyo nainggit lang. Bakit? Nakita mo yung pinsan mo, bumili ng ganito. Ikaw yung isang may kotse. Itong isang nakita mo yung ate mo, bumili ng bag, bili ka rin. Hindi yan ang trabaho ng seaman. Make a straight goal. Anong tumbok mo ba sa buhay? Kasi sa inyo, sabi ko now, you think, even in academy, marami kaming kadete ron. Ang ganda ng starting nila. After 2 months, 3 months, nagre-resign. Bakit? When we ask the question, why did you resign? Sir, mother ko po, my mother wants me to earn dollar. Yan na naman pumasok itong mga parents. Nakialam. Kaya Siguro, sir, ang maganda naman ngayon, sir, ang dami ring resources on how to be, financially ready, financially literate. Lalo na dun sa mga mas maraming mga priority sa buhay. Kasi syempre, sir, ang hirap na rin ng yung inflation, and lalo na pag may pinapaaral ka, yung mga responsibilidad, yung mga bills sa bahay. And maganda po na may guidance silang na kukuha on how to manage their finances. Savings, yes. And maganda rin po kung na-share din nila itong wisdom na ito sa kanilang mga asawa, sa kanilang mga anak. Para nagtutulungan po sila. Yun nga para maging may isang company ako dyan siguro na automation. Kasi doon, hindi ka pwedeng umatid ng PDOS kung hindi mo kasama ang wife mo. may mga ganyan din po. Kasi Opo. wife, And to teach the parents, yung wife, kung anong talagang trabaho. Hindi porket wife ka, you can demand everything. No, may limit din kayong yes. wife. Opo. At saka, even sa Amosop, meron din po tayong initiatives for the wives separately. Kasi mahalaga talaga po na teamwork yung pagmamanage sa for household. wives lang talaga yung PDOS for wives. Doon tinuturo sa kanila ko kasi sabi ko, karami na stress na seaman. Why? Nung una, susulat ka lang. Sulat yung seaman. Yung asawa naman, hindi malang makasagot ng isa o dalawang May beses. mga ganyang stories pala po. May may mental stress na kagawa mga crew namin. Kasi we know that Filipino seafarers really work hard. Yes, Hard workers po, yan ang reputation natin sa At saka kilala tayo. sa global We're one of industry. the most pinakamarami tayong supplier. Bakit? Why do the owners prepare Filipino to compare with the other nationality? Not to mention kung ano yung mga bansang kalaban natin. Pero when it comes to mga performance, ability, diskarte, sabi niya, napakagaling ng Pinoy. Kasi why? Our culture is different from them. Tayo, kaibigan, patulong naman. Kahit, why? Do you think itong mga puti, pag tinawag mo, can you help me please? Hindi ka yan. Sabi, no, that's not my job. Pero tayo, kahit na department ka, kahit sa very approachable adaptable tayo. ang Doon sila bilib sa natin, sa culture natin. Masyado tayong mabigay, magalang. Talagang, pag nasa barko, we just follow orders and it's simple instruction. Pagdating sa very competent din po ang mga Filipino seafarers. And sir, napansin din po natin na dumadami na rin po yung mga babaeng seafarers and of course officers, marine officers. In fact, from MAAP marami na po tayong mga alumni na official na. Captain and Chief Engineer, some already in the office, Captain mga managers Labarda, Captain Havaliana, Chief Engineer Chomi, yan mga lagi po natin. Estudyante ko pa. Opo, lagi nating pinifeature din dito and we're very proud of them. Very proud So, and we appreciate sa kanila. And sir, alam po natin na sa PDOS ng Amosop, talagang in-incorporate na po natin ang diversity, equity, and inclusion and gender sensitivity. Even before po naging requirement ito, meron na pong ganyang module ang Amosop sa ating pre-departure orientation seminar. We call it DEI. Tapos yung GS, gender sensitive. Yan, kasama yan doon sa i-record ng mandatory sa January 1 ng IMO. In-advise na tayo sa 2024 pa, in-advise ng Marina na ipa-implement. Sige, kaya marami naman nagre-reklamo ulit kasi hindi nila naintindihan kung anong dahilan, anong purpose, bakit kailangan idagdag.
Sabi kalagang gano'n. Sabi ko, sumunod kayo. Kung ayaw nyo sumunod, hindi wag kayong sumakay. Hindi na kayo pipilitin. Pero kasi the maritime industry po has become really diverse na po. Revolving tayo, more on technology, advance na tayo. Taron nga natin yung ibang bansa. Kaya nagtataka sila, bakit na parang versatile tayo, masyado tayong advance. Hindi tayo, sumusunod lang tayo sa compliance kasi we want to maintain our standard na malapit. Kasi kung mabablacklist ka, kawawa. Sino kawawa? Kayo. Ngayon, maintain natin na white list. That's why proactive po ang ating anticipate natin yung before it happen. Opo, sa pag-educate, pag-inform sa ating mga seafarers sa mga mahalagang issue po, mahalagang topics na ito. Yeah. And I know din po na dun sa version natin ng PIDOS, ang AMOSOP, meron din po tayong mga modules on how to fight, how to detect and combat ambulance chasing. May mga ganyan po tayo. Opo. At saka, in-incorporate po natin sa PIDOS natin kung ano yung mga trends, mga nakikita po nating issue sa industriya na mahalaga pong maging aware yung ating mga seafarers kasi po the maritime industry is very evolving, very rapidly. Mabilis. Automation, digitalization, decarbonization, and we want AMOSOP members to be at the forefront of all of these changes, all of these developments. That's why we want to be always on top. Kasi kung nasa huli tayo, lalo tayo makakababayan, why? Iba ang tingin nila sa Pilipino. Why? Diyan tayo masyadong nila minamaliit. Filipinos only like this. That's what you think. But from where did you learn all of this? This from the Filipinos. Why? You cannot become an officer if you always ask. Even the Indian, sabi ko, hindi maroon. Nagtatanong yan sa atin. Iba po ang diskarte ng Filipino seafarers talaga. And we really earned the reputation ng pagiging excellent and very dependable ang mga Filipino seafarers. Everything na sa atin lahat eh. So that's why sabi niya ako, cadets natin why they perform low category, nag-OOS or nag-EAB, why? They want to learn from the bottom before they go up. Yung iba kasing countries dyan, they start from the middle. So, hindi na nakita yung lower part. So, that's why they don't know how to do it. Pag sila na lang, kung walang ratings, wala silang super alalay, hindi sila makatrabaho. But with the Filipinos, pag binigyan mo ng instruction, can you do, yes, yan. Very versatile po ang mga Filipino seafarers. And even the officers, kahit wala siyang kasamang ratings or crew, he can perform himself. Sir, okay, sir. And balik lang po tayo sa PIDOS. And talaga pong ito dito yung foundation ng knowledge and yung kailangan po nila talagang malaman bago sila sumampa ng barko to prepare them, to equip them, sir? So, sir, sa AMOSOP, alam ko po libre ang ating pre-departure orientation seminar para sa mga AMOSOP members. So, maaari po bang i-share nyo dito sa ating programa kung paano po sila makakapag-register at makakasali dito sa PIDOS training ng AMOSOP, sir? Yes, maraming may gustong maging AMOSOP member. Sabi namin, hindi ganun kabilis, ganun kadali. It is between our International Transport Federation Union or the ITF and your principal. Sila mag-iisip kung i-join nila your vessel or not. Kasi hindi naman pwedeng, I want to join personnel. No. Your company will introduce a request for the ITF na I want to register my 5 vessels. Ganon. Na yung crew of that vessel, they will become members automatically. Kasi ang ITF, they will inform the AMOSOP, okay, here are the newcomers, new ships with crew. So, sir, pag nakapasok na yung barko, you belong to that vessel, say yung cruise line, about 400 or 500 Filipinos, automatically they are member. Sir, and sagot ng company gastos lahat noon. Opo. Sir, paano po nakakapag-register for a PIDOS training sa atin, sa AMOSOP, yung mga manning agencies? Of course, that's why we are very glad na itong mga dating member natin ng AMOSOP nung araw, meron sila kanya-kanyang in-house trainings. However, hindi nila na-renew, ang dami raw requirements. Now, they are former AMOSOP member. Nagpo-problema sila ngayon, paano papaalisin ang crew nila. So they call us, they call our management, the doctor, the president, and the admiral. And the legal department natin, sila attorney partido, kung paano. So you are a previous
Amusop member, don't worry, you send them here. Freelance pa, sabi nga nila. Freelance, yes. Freelance. Sir, ilan po yung na-accommodate natin na seafarers per week? The average ko ngayon is more on 80 to 100 a week. Per week. Wow, dami. Approximate pa lang yan. Sometimes, kaya lang sa karamihan, sabi nga namin, sabi namin kay Admiral, I can still accommodate 50 per class. So if 3 times a week, that means 100 plus. That's the Sabi niyo, maximum you think you capacity can manage, natin. sir? Konti lang yan. We can, Opo. why not? It depends So, on sa ang Amusop, tuturo. we always make it happen. Amusop Kasi and Maap. we have, it depends kasi, baka hindi mo kaya, sir, tagal na tayo dito, sir. Opo. That's why, nasa instructor yan eh. Doon sa facilitator, kung pabaya siya, kasi I never play video. Yung, I just give siyempre yung mga toxic bayan. Like ito sa OWA, who is that Miss Universe? Si Pia. Meron siyang, play namin yan. Siya na lang, siya tokis ko. Sir, final message na lang po because we're running out of time, sir. Final Yeah, okay. message na lang sa ating mga seafarers bilang lalo na po yung mga mag-embark sa kanilang journey at sea. Opo. So, now let me just say maybe an additional from the advisory from the DMW. Itong tungkol sa PEME. Pre-Employment Medical Examination. Ang dami na naman problema natin dito, ma'am. Siguro, bubugbugin na naman tayo ng question itong about bakit daw sila ang pinagbabayad. Yun na naman ito. Bahala na legal department natin dyan. Siguro, Pero in my opo. opinion, kasi when I was still a crewing manager of some company, the agreement within the government natin, the POEA and the principal, those are free, yung basic, we call it basic medical examination. Yung 1 to 7 lang natin, yung pinaka-basic lang. However, itong mga manning agency, they want to make something out of nothing, ini-oblige nila yung crew. Okay, gagawin naman ng doktor. He wants to earn something also. Babagsak. Retake ka. Oh, that means what? May mga ganyang cases, sir. Meron na naman, yeah. Maganda po Kaya i-discuss ito- ng ating legal department perhaps for another episode po natin. Mahalaga rin po yung topic na yan to Ito discuss, dapat sir. yung medical officer na natin. Opo. Kasi nga, ito maganda itong ng DMW. It's an honor to be here also with you, ma'am. And we're very thankful to sa station na ito for giving us the opportunity na may paramdam natin sa mga kasama nating mga great heroes Tapos hanggang ngayon talaga nagkakaproblema. Maligayang pong paglalakbay sa inyo lahat. Si Captain Rasputo, kung anong problema, tawag lang po kayo sa Amusop. Okay. Sir, maraming salamat po. On that note, on your screens, nandyan po impormasyon ng Amusop Contact Center, Amusop Official Facebook and YouTube channel natin. And of course, our website, www.amusop.org for more information about the service units and the programs and events of our union. Okay, muli maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Salamat sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas, Miss Susan Aizon, Milo Junella, Jay Arevalo, Hero Lucero, Erwin Peñano, Jerome Toledo, Justin Osayas, sa OJT natin na si Adrian Gregorio at kaamusop natin na si Miss Lara San Juan at Hamdan. Maraming salamat po muli, Captain Rodolfo Raz, sa pagbabahagi ng inyong kaalaman at oras para ipaliwanag sa amin ang kahalagahan ng Pre-Departure Orientation Seminar o PDOS bilang gabay ng bawat Pilipinong mandaraga tungo sa ligtas at maayos na paglalayag. Pagbati rin po muli sa lahat ng mga miyembro at dependents ng Amusop na siyang inspirasyon ng lahat ng mga programa at serbisyo ng ating unyon. Atin din pong subaybayan ang programang Alagang Amusop sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 kHz tuwing linggo alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Ako po si Camille Simbulan at ito po ang Alagang Amusop. All aboard sa talakayan. Palalimin pa ang inyong kaalaman. Alagang Amusop dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.